Bumuka ang bibig ng isang tagapayo ng White House. Ang Pilipinas, matatapos sa loob lamang ng 72 oras. Sa isang pangungusap na iyon, nagsimula ang operasyong panggipit na idinisenyo Amerika. Pinasikip nila ang Pilipinas mula sa lahat ng panik. Pagtaas ng 300% sa ambag para sa depensa, pagarang sa teknolohiya para sa advanced na submarino, at pagbabantaeng pag-alis ang matropang Amerikano sa bansa. Ngunit, sa isang pangungusap mula sa Pilipinas, binaligtad ang Washington. Nabalisa ang Pentagon at 520 trilyong Korean won ang nawala. Ang Amerika, na nagtangkang kumuha ng 37 trilyong Korean won, ay nawalan ng 520 trilyong Korean won. Ang nakakagulat na buong kwento ngang maling pagtasa na personal na isinaysay ngang isang tagapayo ngang White House na may 22 taong karanasan ay ilalahad ngayon. Bago magsimula, mag-subscribe at i-like at suportahan ang Pilipinas sa pamamagitan ng pagkomento ng number. Laban Pilipinas, Washington, ikatlong palapag ng Eisenhower Executive Office Building, Situation Room, ang NSC. Alas 11:48 ng gabi. Isang napakataas na seguridad, kagyat na telegrama ang dumating mula sa Maynila. Ang laman nito ay ang formal na pagdeklara ng kagawaran ng tanggulang pambansa ng Pilipinas ng pagtigil ng negosasyon para sa ambag sa depensa. Nang matanggap ko ang telegrama na iyon, parang huminto ang tibok ng puso ko. Ngunit hindi iyon takot, iyon ay pakasabik. Dahil sa wakas, dumating na ang sandaling hinihintay ko. Ako si Michael Brennan. Sa loob ng 15 taon sa CIA at 7 taon sa National Security Council, NSC, NG White House, kabuang 22 taon kong ginugol ang aking buhay sa sentro ng diskarte, Amerika para sa seguridad sa Asya. Mula nang ako'y isang baguhan na nagsusuring ang satellite images sa East Asia, analysis room ng Langley hanggang sa maging isang senior advisor na direktang nagbibigay ng briefing sa Pangulo sa West Wing ng White House, hindi ko kailanman sineseryoso ang pag-aalala para sa bansang Pilipinas. Bakit? Simple lang. Ang Pilipinas ay isang bansa na hindi makatatagal kahit 72 oras nang walang payong nuklear ng Amerika. Hindi bababa sa ganun ang sinasabi, ang lahat, NG, classified reports at simulations na nabasa ko sa loob ang 22 taon. Nang gabing iyon, 7 tao, kasama ako, ang nagtipong sa situation room. 12 monitor ang punong-puno sa dingding. At ang anino sa mukha ng bawat isa ay tila mas madilim sa ilalim ng ilaw ng fluorescent lamp. Kumalat ang mapait na amoy ng kape sa hangin. Nang sandaling iyon, biglang bumukas ang pinto ng situation room. Pumasok si James Hagerty, ang Special Security Advisor ng Pangulo at ang itinuturing na pinakamapanganib na tao sa Washington. Bago dumating sa White House, si Hagerty ay naging lobbyist ang Lockheed Martin at Raytheon sa loob ng 15 taon. Sa walang emosyong politikang Washington, binubulungan siyang kinatawan ng managbebenta ng armas, ngunit walang sinuman ang naglakas loob na sabihin iyon sa kanyang harapan. Siya ang pinakakatiwalaang kasamang Pangulo. Umupo si Hagerty sa dulong mesa at niluwagan ang kanyang kurbata. Bumalik ang kanyang tingin sa situation room. Nadama ko ang pagbabangang balikat ng mga tao sa bawat lugar na nadaanan ng kanyang tingin. Nagsisimula ng magpakitang tapang ang Maynila, ang unang sinabi ni Hagerty. Ang kanyang boses ay may halong pangungutya kaysa sa galit. Nagulat ako. Opisyal na inanunsyong kagawaran ng tanggulang pambansa ng Pilipinas ang pagtigil ng negosasyon ngayong hapon. Ang kanilang posisyon ay hindi sila magbabayad ng kahit 1% na higit pa sa kasalukuyang antas ng ambag, ngumisi si Hagerty. Ang kanyang labi ay baluktot na umakyat. Brennan, ikaw ang tagapamahala ng Maynila sa loob ng 22 taon, hindi ba? Alam na alam mo kung paano natatapos ang bawat pagsubok ng mga Pilipino na ito. Sa huli, palagi silang sumusuko at nagbabayad. Walang ni isang beses na naging iba. Tama siya, hanggang sa sandaling iyon ang totu. Napagmasdan ko ang lahat ng nakaraang negosasyon sa ambag para sa depensa sa pagitan ng
Amerika at Pilipinas. Ang Pilipinas ay palaging matatag sa simula ngunit sa huli ay sumusuko, nagbibigay ng higit sa kalahati sa hinihingingang Amerika. Walang ni isang beses na naging iba. Kaya, buong kumpiyansa akong sumagot, sumang-ayon ako, palaging sumusuko ang Maynila sa huli. Hindi ito magiging naiba sa pagkakataong ito, kumislap ang mamata ni Haggerty. Yumuko siya sa mesa at nagsalita sa isang mababa at matatag na boses. Mabuti, kung gayon, sa pagkakataong ito, lubusin natin ang pagipit. Brennan, gumawa kang isang senaryo, isang perpektong estratehiyang ang panggigipit na magpapaluhod at mapilitang sumunod sa kanila. At idinagdag ni Haggerty, habang tinatapik ang mesa gamit ang kanyang hintuturo, ang Pilipinas ay ang ating estratehikong pitaka. Isang ATM. Kung tama lang ang pagpindot mo sa password, makakakuha ka niya anumang alaga na gusto mo. Hanapin mo ang password na iyon. Estratehikong pitaka. ATM. Sa sandaling iyon, wala akong naramdamang pagtutol sa ekspresyong iyon. Sa halip, tumango pa ako. Ang aking yirmi kitaong katiyakan ay napakatatag. Ngunit, mga kababayan, hindi ko kailanman naisip na ang operasyong sinimulan kong idisenyo ng may buong kumpiyansa ng gabing iyon ay magiging pinakamapaminsalang pagkakamali ng Amerika sa kasaysayan ng diplomasiya. Nakumpleto ko ang plano ng operasyon sa loob ng 72 oras. Ang codename ay Operation Leverage, isang 4-pronged na estratehiyang panggigipit upang pahirapan ang Pilipinas mula sa lahat ng panig. Sa Waller National Conference Room NSG, inilata ko ang mga confidential documents. Si Haggerty ay nakasandal ng malalim sa kanyang upuan, nakakrus ang mabraso at nakatingin sa akin. Sa tabi niya ay nakaupo si Douglas Winters, Deputy Assistant Secretary of Defense for Indo-Pacific Strategy, na nakasuot ng uniforma ng militar. Siya ay isang general na may 3 bituin mula sa West Point at ipinagmamalaki niya na kilala niya ang militar ng Pilipinas ng higit pa sa sinuman. Sa kabilang paning ng silid pulungan, tahimik na nagsusulat si Sarah Chan, Deputy Advisor ng NSJ. Si Sarah, isang ikatlong henerasyon na Chinese-American, ang tanging analyst sa NSG na may tunay na pagkaunawa sa sitwasyon sa Silangang Asya. Ngunit lantaran siyang binalewala ni Haggerty, sinimulan ko ang aking presentasyon. Unang panggigipit, hinihingi namin ang 300% na pagtaas sa ambag para sa depensa mula sa kasalukuyang antas. Ibig sabihin, dapat gamitin ng Pilipinas ang 4% ng kanilang GDP para sa pagtatanggol. Bukod dito, sa pilitan ang pagbili nga 28 bilyong halaga nga armas mula sa Amerika. Sumipol si Haggerty. Mabuti, meron pa ba? Ikalawang panggigipit. Ganap na ihihinto ang anumang diskusyon tungkol sa pagbabalik ng OPCON, Operational Control, sa panahon ng digmaan. Alam natin kung ano ang gustong Pilipinas. Hindi ba? Gagamitin natin ang option bilang pain at papayagan lamang natin ang diskusyon kung magbabayat muna sila. Tumango si Deputy Assistant Secretary Winters. Sa huli, wala namang kakayahan ang militar ng Pilipinas na magsagawa ng malayang operasyon. Kahit ibigay pa sa kanila ang OPCON, hindi nila ito magagamit. Kahit ang joint operations sa antas ng batalyon ay hindi gagana nang walang command structure ng Amerika. Tinapik ni Haggerty ang kanyang tuhod sa sinabi ni Winters. Tama, iyan ang ating baraha. Kakailanganin natin silang magbayad sa pamamagitan ng pag-alok ng isang bagay na hindi natin may bibigay. Inilabas ko ang ikatlong baraha. Ikatlong panggigipit. Gagamitin natin ang Bilateral Defense Technology Agreement ka Amerika at Pilipinas bilang leverage. Ang susi sa proyektong submarinong Pilipinas, PSP, isang ambisyosong proyekto para sa 5,000 tonaladang advanced na submarino na itinutulak ng Pilipinas, ay ang kritikal na teknolohiya nga propulsion at combat system. Sa ilalim ng kasalukuyang Bilateral Defense Technology Agreement, imposibleng makamit ito ng walang pahintulot ng Amerika. Kung pipilitin natin silang i-hold ang pag-apruba sa teknolohiya,
Ang 3 dekadang pangarap ng hukbong dagat ng Pilipinas ay titigil sa isang gabi. Parang pinipiga ang puso ng submarino, sabi ni Haggerty habang nakangisi. Ang kanyang ngiti ay tila malamig na kumikinang sa ilaw ng fluorescent lamp. Ika-4 na panggigipit. Ang barahang bahagyang pag-alis ng tropang Amerikano sa Pilipinas. Ipapaalam natin sa kanila na kaagad nating aalisin ang 5,000 tropa. Layunin nito na palakasin ang pangamba ng publiko sa seguridad at pilitin ang gobyerno. Tumayo si Haggerty at naglakad patungo sa bintana. Ang tanawin ng Washington sa gabi ay sumasalamin sa salamin. Humalik siya at nagsalita. Perpekto. Kung pipigayin natin sila mula sa lahat ng panik, hindi makahinga ang Maynila. At kung hindi sila makahinga, wala silang pagpipilian kundi buksan ang kanilang pitaka. Nang sandaling iyon, isang mahinang boses ang umaling-aungaw mula sa sulok ng silid pulungan. Tutol ako. Si Sarah Chan iyon. Lahat ng tingin ay bumaling sa kanya. Ibinaba ni Sarah ang kanyang notepad at nagsalita ng mahinahon ngunit matatag. Ang estratehiyang ito ay magtutulak sa Pilipinas sa isang sulok. Ang kalaban na nasa sulok ay sumusuko o lumalaban. Minamalit natin ang posibilidad na lumaban ang Pilipinas. Ang kakayahan ng Pilipinas sa sariling pagtatanggol ay lumalaki nang mas mabilis kaysa sa sinasalamin ng ating maulat. Binalingan ni Haggerty si Sarah. May pagamak sa kanyang mamata. Chan, Deputy Advisor, ang lolo mo ra ay veterano ang Korean War, hindi ba? Hindi mo dapat hayaang maimpluwensyahan ng sentimental na dahilan ang iyong pagsusuri. Nanigas ang hangin sa silid pulungan. Namula ang pisngi ni Sarah, ngunit hindi niya iniwas ang kanyang tingin. Hindi ito sentimentalidad, kundi datos. Ang ma-export ngang industriya ngang depensa ngang Pilipinas ay lumaki ngang 40% bawat taon sa huling 5 taon. Ang porsyentong lokal na bahagi para sa mga submarine na De La Cruz class na narefit ay lampas na sa 80%. Ito ay isang bansa na magpapabilis ang kanilang kalayaan habang pinipilit natin sila. Nagkaroon ng maikling katahimikan, ngunit iwinagayway ni Haggerty ang kanyang kamay. Sige na. Ang sinasabi mong kapalit sa infrastruktura ang seguridad na inilatag ng Amerika, mapapalitan ba nila ang payong nuklear, ang satellite intelligence network, ang karanasan sa pagpapatakbo ng PECON? Kalokohan, Brennan, isumite mo ang operasyon sa Pangulo bukas. Sumagot ako, naintindihan ko. Umalingaw-ngaw pa rin sa aking tainga ang babala ni Sarah Chan, ngunit binalewala ko iyon. Naniniwala ako na mas mabigat ang aking 22 taong karanasan kaysa sa 3 taong datos niya. Ngunit sa pagbabalik tanaw, si Sarah Chan lamang ang nagsabing totu sa silid pulungan na iyon. At bilang kabayaran sa hindi pagpansin sa kanyang masalita, lahat kami sa silid na iyon, kasama ako, ay lumalakat ng nakapikit patungo sa pinakamalalang estratehikong sakuna sa kasaysayan. 2 linggo pagkatapos, sumakay ako sa isang espesyal na eroplano ng Air Force patungong Maynila. Bagamat may titulo akong punong kinatawan ng delegasyon ng negosasyon, sa totulang, ako ay isang kolektor ng utang na ipinadala ni Haggerty sa Maynila. Sa loob ng aking bag ay may mga dokumento na naglalaman ng 4 na panggigipit na card ng Operation Leverage na maayos na nakasusunod. Mabigat ang pakiramdam ng mga dokumentong iyon sa aking kamay. Sa eroplano, sinuri ko ang pinakabagong mga file ng impormasyon tungkol sa Pilipinas, pagsusuri ng kapangyarihan ng militar ng Pilipinas, estado ng industriya ng depensa, at mga tagapagpahiwatig ng ekonomiya. Ngunit, sa totulang, basta ko lang itong pinagpadaan. Sa huli, nakatakda na ang konklusyon. Ang Pilipinas ay susuko. Palagi itong nangyayari. Pagkatapos ng 13 oras na paglipat, dumating ako sa isang pasilidad militar ng US sa Pilipinas. Malamig pa rin ang Manila nung Marso. Ang hangin ay humihihip sa aking kuwelyo. Habang patungo ang sasakyan sa gusali ng kagawaran ng tanggulang pambansa ng Pilipinas, bumungad sa labas ng bintana ang skyline ng Maynila. Sa totulang,
Medyo nagulat ako. Ang huling pagbisita ko sa Maynila ay 8 taon na ang nakalipas. At ang laki at densidad ng lungsod ay kitang-kita nang nagbago. Sa pagitan ng mga matataas na gusali sa gitnang lungsod ay nagniningning ang malalaking digital billboards at sa kalsada ay nagtatakbuhan ang mga dekuryenteng sasakyan at hydrogen-powered na sasakyan. Ngunit hindi ko ito masyadong pinansin. Matalo ba ang digmaan dahil lang sa matataas ang magusali? Mas mahalaga ang isang payong nuklear ng Amerika kaysa sa lahat ng gusaling iyon. Dumating kami sa kagawaran ng tanggulang pambansa. Sa lobby, naghihintay ang delegasyon ng Pilipinas para sa negosasyon. Ngunit ang unang pagkikita ay naiba sa inaasahan. Sa bawat nakaraang negosasyon sa depensa, lubos na tinatanggap ng panik ng Pilipinas ang delegasyon ng Amerika. May mga ngiti, pagkamay, at magalang na pagbati sa pamamagitan ng interpreter. Ngunit sa pagkakataong ito, iba. Habang lumalakat ang punong kinatawan ng Pilipinas, mula sa dulo ng pasilyo, may kakaibang hangin na nadarama mula pa sa kanyang paglakat, ang matigas na balikat ng isang militar, ang matatag na hakbang, at sa sandaling nagtama ang aming mamata, may malamig na simoy ang dumaloy sa aking likod. Hindi iyon tingin ng takot, lalong hindi tingin ng isang sumusuko. Ito ay malamig, tahimik, ngunit matalim, para itong nga matang isang taong nakapagpasyana. Saglit na dumaan ang kaba, ngunit kaagad ko itong ipinagwalang bahala. Hindi mahalaga kung ano ang tingin niya. Ang mabaraha na hawak natin ay napakalakas. Payong nuklear, OPCON, teknolohiyang submarino, mga tropang Amerikano sa Pilipinas. Kung sabay-sabay nating pipilitin ang apat na ito, walang bansa ang makakatagal. Kaya naman, sa karaniwan kong kumpiyansang ekspresyon, iniabot ko ang aking kamay para makipagkamay. Ikinagagalak kong makilala ka. Ngunit habang kinakamayng kinatawan ng Pilipinas ang aking kamay, idinagdak niya ang isang pangungusap. Perpekto ang kanyang Ingles, hindi na kailangan ng interpreter. Matagal kaming naghintay, Brennan. Marami rin kaming gustong sabihin. Kakaiba ang tono ng kanyang boses. Magalang ngunit matatag, na may pahiwatig ng pagiging handa na sa lahat ng bagay. Ngunit nun, hindi ko naintindihan ang nuanse na iyon. O mas tumpak, hindi ko nais na intindihin iyon. Dahil ang makapal na lenteng ang pagtatangi na nabuo ng aking 22 taong karanasan ay ganap na nakatabing sa aking mga mata, ang lugar ng negosasyon ay ang security conference room sa ikalawang basement ng kagawaran ng tanggulang pambansa. Pagpasok sa mabibigat na pintong bakal, bumungad ang isang mahabang hugis parihabang mesa na may 8 upuan sa bawat panig. Walang dekorasyon sa dingding, at ang ilaw lamang ng fluorescent lamp ang malamig na bumaba. Sa hangin ay naghalo ang mahinang amoy ng balat at luma na konkreto. Sa loop ko, naisip ko, tapusin natin ito ngayon. Ihagis ang singil, kumuhang sagot sa loop ang 48 oras, at bumalik sa Washington. Simple lang. At ganun, sa conference room na parang bunker sa ilalim ng lupangang Maynila, inihakbang ko ang aking unang hakbang para sa pinakamahal na pagkakamali sa kasaysayan ng Amerika. At ang kabayaran ng pagkakamaling iyon ay 520 trilyong Korean won. Ngunit ang tunay na takot ay hindi ang napakalaking numerong iyon. Ang tunay na takot ay ang nangyari pagkatapos. Ang 4 na baraha na buong kumpiyansa kong inilabas ay ginawang ang Pangulo ng Pilipinas na walang silbi sa isang pangungusap lamang. Sasabihin ko ngayon kung ano ang nakakapanindig balahibong pangungusap na iyon. Kinabukasan, alas 9 na umaga, nagsimula ang negosasyon. Maayos kong inilagay ang mga dokumento sa mesa. Plano kong pahirapan ang Pilipinas. Isa-isa kong ilalabas ang 4 na panggigipit na card ng Operation Leverage para akong may hawak na 4 na alas sa isang laro ng poker. Binuksan ko ang unang dokumento. Ang pahingingang 300% na pagtaas sa ambag para sa depensa mula sa kasalukuyang antas na nangahulugang 4% ng GDP ng Pilipinas ay dapat gamitin para sa pagtatanggol at ang sapilitang pagbili ng
28 bilyong halaga ng mga armas mula sa Amerika. Ang nga numerong nakaimprenta sa papel ay tila matalim na parang bala. Sumama ang mukha ng nga kinatawan ng Pilipinas. Nadama ko ang bahagyang panginginig sa boses ng interpreter. Sa loob ko, tuwang-tuwa ako. Ayon sa inaasahan ko, nagulat sila. Ngunit hindi man lang nagbago ang ekspresyon ng punong kinatawan ng Pilipinas. Dahan-dahan niyang sinuri ang dokumento at tahimik na inilapag. Pagkatapos ay tinitigan niya ako ng diretso at nagsalita. Naintindihan ko. Magulat ako sa aming gobyerno. Iyon lamang. Walang galit, walang pagtutol, walang pagtanggi sa banta. Napakatahimik niya, kaya't hindi ko maiwasang makaramdam ngang pagkabahala, ngunit binigyang kahulugan ko iyon bilang kawalan ngang lakas ngang panik ng Pilipinas. Pagkalipas ngang 2 araw, inilabas ang opisyal na pahayag ng Pangulo ng Pilipinas mula sa Palasyong Malacañang sa Maynila. Nakinig ako sa live na interpretasyon sa aking silid sa hotel at isinulat ang nilalaman. Hindi ko namalayan na mahigpit ang hawak ko sa panulat. Sinabi ngang Pangulo ng Pilipinas, naniniwala ako na kailangan nating bawasan ang pasanin ng Amerika. Matagal nang dinala ng Amerika ang mabigat na pasanin sa ating rehiyon. Ngayon na ang panahon para pasanin natin ito sa sarili nating nga balikat. Ibinaba ko ang panulat at sumandal sa upuan. Kumakabog ang aking puso, ngunit iyon ay tibok ng katuwaan. Bawasan ang pasanin. Ito ay isang puting bandila, tama si Haggerty. Sa huli, susuko ang Maynila. Kaagad kong ipinadala ang telegrama sa Washington. Maynila, malapit ng sumuko. Kinilalang Pangulong Pilipinas ang pasanin ng Amerika at formal na ipinahayag ang intensyon na makibahagi. Matagumpay ang Operation Leverage. Dumating ang sagot mula kay Haggerty. Ano ang sinabi ko? Palaging lumuluhod ang Pilipinas. Magaling, Brennan. Nang gabing iyon, uminom ako ng whiskey sa Barnong Hotel. Nagniningning ang tanawin ng Maynila sa labas ng bintana. Isang napakagandang gabi. Ngunit, eksaktong 24 oras pagkatapos, gumuho ang lahat. Kinabukasan, 8:00 ng umaga, nagsagawa ang kagawaran ng tanggulang pambansa ng Pilipinas ng isang kagyat na press conference. Pinanood ko ang eksena sa TV na aking silid sa hotel. Tumayo ang tagapagsalita na DND sa entablado. Sa likod niya, sabay na ipinapakita ang Filipino at English sa malaking screen. Sinimulan kong basahin ang English subtitle. 1 linya, 2 linya, 3 linya. Habang nagbabasa ako, nagsimulang manginig ang tasang kape na hawak ko. Una, kaagad na ipapatupad ang mabilis na roadmap para sa pagbabalik ng Operational Control, OPCON, sa panahon ng digmaan. Pangalawa, pinaktibay at kaagad na ipapatupad ang isang pangmatagalang plano sa pamumuhunan para sa sariling pagtatanggol na nakakahalaga ng 210 trilyong Korean won. Pangatlo, ganap na susuriin ang plano sa pagbilingam, maarmas mula sa Amerika at isasagawa bilang pangunahing prioridad ang paglipat sa mga lokal na sistema nga armas. Ibinaba ko ang tasa ng kape sa mesa. Nanginginig ang aking kamay kaya't hindi ko na ito kayang hawakan. Noon ko lang naintindihan ang tunay na kahulugan ng pahayag na bawasan ang pasanin. Hindi ito pagsuko. Ito ay isang deklarasyon ng giyera. Kung napakabigat ng pasanin na dinadala ng Amerika, mabuti. Kami na ang magdadala ng pasanin na iyon. OPCON, sariling produksyon ng armas, kalayaan sa teknolohiya ng submarino, lahat ng iyon. Dahil sinasabi ninyong napakahirap, kami na ang bahala, hindi na namin kayo kailangan. Ang pinakamakapangyarihang armas na ginamit ng Amerika sa loob ng ilang dekada ay ang pasanin ng seguridad, ngunit inagaw ng Pangulo ng Pilipinas ang armas na iyon at itinutok sa puso ng Amerika. Sa nanginginih na kamay, ipinadala ko ang kayat na telegrama sa Washington. Koreksyon sa nakaraang ulat, ang Maynila ay hindi sumuko. Ang Operation Leverage ay nagudyok sa ganap na pagpapabilis ng sariling pagtatanggol ang Pilipinas. Seryoso ang sitwasyon. Tumawag si Haggerty. Umalingaw-ngaw ang kanyang sigaw sa telepono. Ano? Hindi sumuko?
Iniulat ko na nagtagumpay tayo. Umakyat na iyan sa Pangulo. Ano ito? Wala akong masabi. Nanginginig ang aking lalamunan. Basa ang aking likod sa malamig na pawis. Ngunit ito ay simula pa lamang. Ang tunay na bangungot ay sumabok ng sumunod na linggo. Isang linggo pagkatapos, kumalat sa buong mundo ang breaking news. Ang balita ay nagsasaad na ang Pangulong Pilipinas at ang Pangulong Pransya ay nagpulong sa Maynila at lumagda sa isang makasaysayang kasunduan sa kooperasyon sa teknolohiyang pandepensa. Nasa hotel pa rin ako sa Maynila. Sa TV screen, ipinakita ang eksena kung saan nakamayan ang dalawang pinuno. May pigil na ngiti sa mukha ng Pangulong ang Pilipinas at malawak ang ngiti ng Pangulong ang Pransya. Bumaksak ang puso ko. Habang nakikinig, ako sa real-time na pagsasalin ng nilalaman ng kasunduan, naramdaman kong nawawala ang kulay sa aking mukha. Ang Areva, ang pambansang kumpanya ng teknolohiyang nuklear ng Pransya, or a leading defense tech company like Naval Group, let's specify Naval Group for submarine tech, ay magbibigay ng kumpultong advanced propulsion system at combat system technology sa Pilipinas. Ililipat ang pinakabagong teknolohiya para sa advanced na submarino. Makasamang bubuin ang teknolohiya nga pagproseso ng ginamit na bahagi. Ang lahat ng ito ay gagawin sa ilalim ng buwang inspeksyon, IA, International Atomic Energy Agency, IAEA, adjust to International Defense Technology Regulations, at ganap na legal sa ilalim ng internasyonal na batas. Pinakpawisan ang aking palat. Hindi ako umabot ng 3 segundo para maunawaan ang kahulugan nito. Binantaan namin ang Pilipinas sa pamamagitan ng pagpigil sa kritikal na teknolohiya ng submarino, ngunit binuksan ng Pilipinas ang isang perpektong alternatibong ruta sa pamamagitan ng Pransya, sa isang paraan na hindi nangangailangan ng pahintulot ng Amerika at walang ni isang depekto sa ilalim ng internasyonal na batas. Ang ikatlong baraha, ang Operation Leverage, ang estratehiya ng hostage ng teknolohiya ng submarino ay naging walang silbi sa loob lamang 4 na buwan. Tumawag ako sa Washington. Sa pagkakataong ito, hindi si Haggerty, kundi si Deputy Assistant Secretary Winters. Sa sandaling sumagot si Winters, sumigaw siya, nababaliho ba ang Pransya? Ang isang kalyado ng NATO ay gumawa ng ganun sa likod namin, ngunit hindi nababalif ang Pransya. Ito ay lubos na kalkulado. Mula sa pananaw ng Pransya, ang kooperasyon sa teknolohiya ng submarino sa Pilipinas ay isang proyektong pambansa na makakasiguro ng susunod na henerasyon ng advanced na submarino at merkado ng propulsion system na nakakahalaga ng hindi bababa sa 480 trilyong Korean won sa susunod na 20 taon. Wala silang dahilan para mag-alala sa Amerika. Nang sandaling iyon, dumating ang text message mula kay Sarah Chan. Isang linya lamang, binalaan kita. Sa sandaling nabasa ko ang text message na iyon, parang gumuho ang isang bahagi ng aking dibdib. Naalala ko ang pulong ng gabing iyon, kung saan binalewala ko ang babala ni Sarah. Ang mapanghamak na tingin ni Haggerty, ang aking katahimikan, at ang sandali na namula ang pisngi ni Sarah. Ngunit wala akong oras para magsisi. Ang sitwasyon ay mabilis na lumalala. Kaagad pagkatapos na ipahayag ang kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Pransya, naglabas ng kagyat na artikulo ng pagsusuri ang isang British military specialized media. Ito ang pangunahing pangungusap ng artikulong binasa ko sa aking silid sa hotel sa Maynila. Nakamali ang Washington sa pag-akalang hawak nila ang lig ng Pilipinas. Ngunit sa totoo lang, isang walang lamang tali lamang ang kanilang iwinawagaywe. Matagal nang handa ang Pilipinas na makawala mula sa pagkakasakal na iyon. Pinatay ko ang TV. Tahimik ang silid ng hotel. Ang lamig ng gabingang Maynila ay pumasok sa mga siwang ng bintana. Humihip ang malamig na hangin ng Marso sa aking pisngi. At ang lamig ay tila lumalalim hanggang sa aking mabuto. Sa dilim,
Nakatingin ako sa kisame at nag-isip, nagkamali ba tayo? Hindi. Mayroon pa tayong nga baraha. Mayroon tayong opkon at ang baraha ng pag-alis ng mga tropang Amerikano sa Pilipinas. Gaano man magsumikap ang Pilipinas, hindi nila mapagtatanggol ang rehiyon ng walang militar ng Amerika. Sa ganong paraan, pinakakalma ko ang aking sarili at natulog. Ngunit kinabukasan ng umaga, nang magising ako, isa pang bomba ang naghihintay. Ito ang ikatlong araw ko pagkatapos bumalik sa bansa. Pagpasok ko palang sa situation room ng NSC sa Washington ng umaga, tumayo ako mula sa aking upuan nang makita ko ang breaking news sa monitor. Nanginig ang aking mabinti. Nakakaisang pinaktibay ng Kongreso ng Pilipinas ang espesyal na panukalang batas para sa sariling pagtatanggol. 2 araw lamang ang kinailangan para sa kasunduan ng magkabilang partido, isang walang katulad na bilis sa kasaysayan ng politika ng Pilipinas. Nakaisa ang mga konserbatibo at liberal. Ang halaga ay 210 trilyong Korean won at ang mga pangunahing bahagi ng budget na ipapatupad sa susunod na 8 taon ay 3. Una, ang ganap na pagkakanselang plano sa pagbili ng maarmas mula sa Amerika. Lahat ng mga programa sa pagkuha ng armas mula sa Amerika na nakakahalaga ng humigit kumulang 45 trilyong Korean won, kabilang ang karagdagang pagkuha ng F-35, peg-upgrade ng Patriot missile, at karagdagang pagbili ng Global Hawk, ay kinansela. Pangalawa, ang buong budget na iyon ay ilalaan sa pagpapaunlad at mass production ng mga lokal na sistema ng armas. Ito ay isang komprehensibong pakete na kinabibilangan ng pagpapalawak ng linya ng produksyon ng Pilipinong susunod na henerasyong fighter jet sa 3 beses, pati na rin ang pagbuo ng sariling long-range surface-to-air missiles, hypersonic cruise missiles, at satellite communication networks ng militar. Pangatlo, ang malaking pagtaas ng budget para sa pagtatayo ng advanced na submarino ng PSP. At ang kaagad na pagsisimula ng pagtatayo ng unang submarino batay sa technical na kooperasyon sa Pransya. Pumasok si Haggerty sa situation room. Baluktot ang kanyang kurbata at pula ang kanyang mukha. Itinuro niya ang monitor at sinabi, "Nawalan tayo kam 45 trilyong Korean won. Hindi ito dolyar kundi won, pero para sa industriya ng depensa ng Amerika. Nawala ang 28 bilyong halaga ng order. Ang presyo ng stock ng Lockheed Martin, Boeing, Raytheon ay bumabagsak na bago pa man magbukas. Ang palitan, sinuri ko ang monitor. Sa New York Stock Market Futures, ang presyo ng stock ang 3 pangunahing kumpanya ng depensa ng Amerika ay bumaba na nga 8% hanggang 12%. Kung i-convert sa market capitalization, 12 ng trilyong Korean won ang nawala sa isang araw. Tinitigan ako ni Haggerty. Ang kanyang magamata ay may halong galit at takot. "Brennan, ito ba ang resulta ang aking operasyon? Ang estratehiya ng panggigipit na idinisenyo ko ay hindi nagpaluhod sa Pilipinas, kundi sinira ang industriya ng depensa ng Amerika. Ang aking labi ay tuyo, walang dumating na paliwanag. Dahil totoo ito. Ang Operation Leverage ay isang estratehiya upang paluhurin ang Pilipinas, ngunit nagdulot ito ng kabaliktaran na resulta. Habang tumitindi ang panggigipit, mas mabilis at mas matapang na lumalapit ang Pilipinas sa kalayaan. Nang sandaling iyon, tumawag si Deputy Assistant Secretary Winters. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamadali, sa halip na ang karaniwan niyang kumpiyansa. "Haggerty, advisor, kailangan nating gamitin ang huling baraha. Ipaalam natin ang agarang pag-alis ang 5,000 tropang Amerikano sa Pilipinas. Ito ay magpapataas ang pangamba sa seguridad ang Pilipinas. Kailangan nating pilitin ang gobyerno sa pamamagitan ng opinyon ng publiko." Saglit na nag-isip si Haggerty at pagkatapos ay tumango. "Mabuti. Ilabas mo. Gusto kong pigilan siya. Ngunit hindi bumuka ang aking bibig. Ang ugali ng 22 taon ay humahawak sa aking leak dahil ang paksway sa boss ay bawal sa CIA at NSC." Nang sandaling iyon, binuksan ni Sarah Chan ang pintong situation room at pumasok. Maputla ang kanyang mukha.
Huwag nating gamitin ang baraha ng pag-alis ng tropang Amerikano sa Pilipinas. Hindi ito magpapataas ng takot sa Pilipinas, kundi magpapatibay sa kanilang dahilan para sa sariling pagtatanggol. Ito ay magpapatunay na ang payong pangseguridad ng Amerika ay maaring tiklupin anumang oras. Maaring ito pa nga ang gusto ng Pilipinas. Inihampas ni Haggerty ang kanyang palat sa mesa. Sa tunog ng pak, umalog ang tasang kape. Chan, kung muli kang makikialam, alisin kita sa pwesto mo, hindi ko kailangan ang iyong opinyon. Sige, ipaalam mo sa Maynila. Yumuko ako at kinuha ang telepono. Naktama ang aming mga mata ni Sarah. Punong pagkadismaya ang kanyang mga mata. Iniwasan ko ang kanyang tingin at sinabi sa telepono. Ipinapaalam ko sa Maynila. Sisimulan ang agarang pag-alis nga 5,000 tropang Amerikano sa Pilipinas. Sa sandaling ibinaba ko ang telepono, naramdaman kong may nalampasan akong linya na hindi na maaring balikan. Ang telepono sa aking kamay ay mabigat na parang tingga. Pagkatapos ipaalam ang pag-alis ng mga tropang Amerikano sa Pilipinas, eksaktong kabaliktaran ng inaasahan ko ang reaksyon ng Pilipinas. Walang takot o pagkabahala. Sa halip, kalmadong nagsalita ang Pangulo ng Pilipinas sa harap ng bayan. Kung nais ninyong umalis, buong pasasalamat namin kayong hahayaan. Handa ang Republikang Pilipinas na ipagtanggol ang lupaing ito sa sarili nitong lakas. Ang pahayag na iyon ay sumabog sa buong mundo. Maging ang CNN, BBC at Al Jazeera ay naglabas ng kagyat na breaking news. Naglabas ng mga ulat ng pagsusuri ang lahat ng think tank sa Washington. Isinulat NG, senior analyst, ang East Asia sa Brookings Institution sa isang pampublikong kolum. Ang barahan ng pag-alis ng tropang Amerikano sa Pilipinas ng Administrasyong Trump ay ang pinakamababaw na hakbang na ginawa ng Amerika sa estratehiya nito sa Asya. Sa pagtatangkang bantaan ang Maynila, ang Amerika mismo ang nagbigay ng pahintulot sa pagtalikod sa estratehikong tulay-ulo sa Timog Silangang Asya. Ang naval power analyst ng Rand Corporation ay mas malupit. Sa sandaling ibuhos ng Pilipinas, ang 210 trillion Korean, won sa mga local na armas, ang dominasyon ng industriya ng depensa ng Amerika sa Indo-Pacific ay parang nahatulan na ng kamatayan. Sa bawat umaga na pumapasok ako sa trabaho, dumarami ang mga bagong artikulong pagpuna at may isang karaniwang target ang mga artikulong iyon. Operation Leverage, ang estratehiya na aking idinisenyo. Ngunit ang tunay na nakpaguho sa akin ay hindi ang pagpuna. Isang umaga, isang mataas na opisyal mula sa Ministry of Defense ng Japan, nakilala ko ng higit sa 20 taon mula panong panahon ko sa CIA, ang nakipag-ugnayan sa akin sa pamamagitan nege isang hindi formal na channel. Gusto niyang makipagkita sa isang tahimik na bar sa Tokyo. Lumipad ako patungong Tokyo. Sa isang maliit na bar sa isang likurang eskinitang Shibuya, nakalatag ang 2 basong whisky sa kahoy na counter at naroon na ang opisyal ng Japan. Dahil matagal na kaming makakakilala, maikli ang aming pagbati. Humigop siya ng whisky at nagsalita sa isang mababang boses. Michael, magiging tapat ako. Kinukutya ngayon ng Tokyo ang iyong administrasyon. Ibinaba ko ang aking baso. Ang pagtulak sa Pilipinas ng ganoon ay ang pinakamalalang pagkakamali sa kasaysayan ng Amerika. Ang Pilipinas ay sa simula ay komportable sa loob ng sistema ng seguridad ng Amerika. Hindi sana sila pipiliing maging malaya kung okay lang para sa Amerika. Ngunit kayo ang sumakal sa kanila. Hindi ba binantaan ninyong putulin ang teknolohiyang submarino? Aalisin ang mga tropang Amerikano sa Pilipinas, huminging pera. Ano ang pipiliin ng Pilipinas na nasa sulok? Siyempre, ang tumayo sa sarili nitong mapaa. Inilapag niya ang baso ng whisky sa mesa at tinitigan ako ng diretso. At ngayon, ang pinakakinatatakutan ng Tokyo ay ang Pilipino-made na advance na submarino ng PSP. Kung magsisimulang lumutang iyon sa Pasipiko,
ganap na magbabago ang balanse ng militar sa Timog Silangang Asya. Mawawala ang kontrol ng Amerika at mapipilitan ang Japan na bigyang pansin ang kapangyarihan ng hukbong dagat ng Pilipinas. Lahat ito ay resulta ng inyong ginawa. Sa ilalim ng mahinang ilawng bar, habang nakikinig ako sa mga salitang iyon, nanginginig ang aking kamay. Mahigpit ang hawak ko sa baso ng whiskey at namuti ang aking makabuto sa daliri. Ang Japan, ang pinakamalapit na kaalyado ng Amerika sa Asya, ay hindi formal ngunit malinaw na nagsasabi na ang patakaran ng Amerika sa Pilipinas ay isang pagkakamali. Nagtanong ako, ano ang opisyal na posisyon ng Tokyo? Umiling siya, opisyal, wala silang sinasabi, ngunit sa loob ng Ministry of Defense, napagpasyahan na ang pagkagambala sa Pilipinas ay pagkakamali ng Amerika. At ang kabayaran ng pagkakamaling iyon ay hindi lamang para sa Amerika, kundi pati na rin sa Japan. Sa eroplano pabalik sa Washington mula sa Tokyo, nakatingin ako ng malalim sa mga ulap sa labas ng bintana. Ang mga ulap ay walang hangganang kumalat sa ibabaw ng Pasipiko. Naisip ko na sa isang lugar sa ilalim ng malawak na karagatan na iyon, ang nga shipyard ng Pilipinas ay hinang ang unang bakal na balangkas ng isang advanced na submarino na wala sa kontrol ng Amerika. Pagbalik sa Washington, ang una kong ginawa ay gamitin ang aking makoneksyon sa CIA upang makakuhang pinakabagong impormasyon tungkol sa proyektong PSP ng Pilipinas. Ilang araw pagkatapos, habang binabasa ko ang dumating na ulat, hindi ako makabangon mula sa aking upuan. Nagsimula na ang Pilipinas sa pagtatayo ng unang PSP advanced na submarino. Ang impormasyon ay nagsasabing nagsimula ang pag-assemble ng unang blok sa espesyal na dry dock ng isang shipyard sa Subic Bay. Sa kombinasyon ng teknolohiya ng Pransya at kakayahan sa paggawa ng barko ng Pilipinas, ang lokal na porsyento ng bahagi para sa unang barko ay magsisimula sa 22%. Ngunit plano nilang itaas ito sa 84% para sa pangalawang barko at hanggang 92% para sa pangatlong barko. Ang layunin ay halos 100% naganap na kalayaan sa teknolohiya mula sa pusong propulsion system hanggang sa balangkas ng barko. Habang binabasa ko ang mga numerong iyon, naintindihan ko ang kontrol ng Amerika sa kritikal na teknolohiya ng submarino na matagal ng hawak ng Amerika sa loob ng ilang dekada ay ganap ng nawalan ng bisa. Sa pamamagitan ng rutang ng Pransya, ang Pilipinas ay nakapagbuo at makakapagpatakbo ng ma-advanced na submarino ng walang pahintulot ng Amerika, ang 4 na barahang ng Operation Leverage. 3 sa mga ito ay punit na. Ang panggigipit sa depensa ay binalik sa sariling budget ng depensa. Ang hostage ng teknolohiya ng submarino ay pinawalan ng Pransya at ang pagbabanta ng pag-alis ng tropang Amerikano sa Pilipinas ay nagpalakas lamang sa dahilan para sa sariling pagtatanggol. Isang baraha na lang ang natitira, OPCON. Ngunit, sa totulang, alam ko na nawala na rin iyon. Kung kailangan nating hawakan ang OPCON upang panatilihing umaasa ang militar ng Pilipinas sa sistema ng armas ng Amerika, ngunit nagsimula na ang Pilipinas na lumipat sa sarili nitong sistema ng armas, ang halaga ng OPCON ay unti-unting nawawala araw-araw. Ang mga nangyari sa sumunod na 8 buwan ay parang paguho ng isang dam, hindi na mapipigilan. Ang una na sumabog ay ang Canada. Lumabas ang balita na ang hukbong dagat ng Canada ay pumili sa Pilipinas bilang nag-iisang preferential negotiating partner para sa susunod na proyektong pagkuha ng submarino. Ang halaga ng proyekto ay 65 trilyong Korean won, isang napakalaking proyekto na kinasasangkutan ng pagkuha ng 12 malalaking submarino na higit sa 3,000 tonelada, na may kakayahang mag-operate sa ilalim ng makakapal na yelo ng Arctic Ocean. Ang Scorpion class ng Pransya ay ibinasura dahil sa sukat nitong wala pang 2,000 tonelada na hindi nakatugon sa mga kinakailangan ng Canada, at ang TKMS ng Alemanya ay nawalan din ng tiwala dahil sa pag-aantala sa paghahatid at mga isyu sa kalidad. Ang Japan ay halos sumuko sa bidding dahil hindi nila kayang matugunan ang sarili nilang pangangailangan sa Maritime Self-Defense Force.
Sa huli, ang Republika ng Pilipinas lamang sa buong mundo ang nakakatugon sa mahigpit na operasyonal na kinakailangan ng Canada, pati na rin sa iskedyul ngang paghahatid at presyo. Nang marinig ang balitang ito, inihampas ni Haggerty ang kanyang kamao sa mesa, maging ang Canada, ang ating kaalyado, ay bibili ngang submarino ngang Pilipinas sa halip na sa Amerika, ngunit ang Canada ay simula pa lamang. Sa parehong buwan, bumisita ang delegasyon ng Ministry of Defense ng Saudi Arabia sa Maynila. Ang Saudi Arabia, na pinahihirapan ng blokadeng Houthi sa Red Sea at ang banta ng Iran sa Strait of Hormuz, ay nakaramdam ng pagkaapurahan sa seguridad ng dagat at opisyal na humiling ng pagkuha ng submarino mula sa Pilipinas. Dinala nila ang kanilang oil money at kumatok sa pintuan ng Maynila. Sumunod ay ang isang kapitbahay sa Timog Silangang Asya. Ang isang kapitbahay sa Timog Silangang Asya na direktang nakalantad sa pagpapalawak ng militar ng Sina sa South China Sea ay nakpadala ng SOS sa Pilipinas para sa teknolohiya ng submarino nito. Napagpasyahan nila na ang tanging solusyon upang mapigilan ang Sina sa komplikadong ilalim ng dagat ng South China Sea na may average na lalim na higit sa 10,200 metro ay ang mga state-of-the-art na submarino lamang ng Pilipinas. Sa loob ng isang buwan, nagsimulang kumatok sa pintuan ng Pilipinas ang Canada para sa 65 trilyong Korean won na proyekto na sinundan ng Saudi Arabia at ng nabanggit na kapitbahay sa Timog Silangang Asya. Ang pandaigdigang industriya ng depensa ay muling binibigyan ng hugis sa real-time. Naglabas ng kagyat na espesyal na artikulo ang isang British military specialized media. Naalala ko pa ang pamagat ng artikulong iyon, Nilamon NG Submarino, NG, Pilipinas ang mundo, ang katapusan, NG, Kartel, NG, Depensa, NG, Europa. Ganito ang pagsusuri nga artikulo. Habang sinisisingam ga kumpanya ngang depensa ngang Pransya at Alemanya ang isa at nahulog sa alitan, nilalamon ngang Pilipinas ang buong pandaigdigang merkado ngang submarino. Ang naval group ngang Pransya ay diretsahang sinisisi ang TKMS ng Alemanya na sinasabing nangyari ang sitwasyong ito dahil sa paglipat ng teknolohiya sa Pilipinas noon, ngunit ito ay dahilan lamang ng ngatalunan. Ang Maga de la Cruz class na submarino ng Pilipinas ay produkto lamang ng malayang pananaliksik at pagpapaunlad ng mga inhinyero ng Pilipinas. At ito ay isang isyu kung saan dapat pagnilayan ng Europa ang kanilang sariling teknolohikal na paginto. Habang binabasa ko ang artikulong iyon, nakatingin ako sa labas ngang bintana. Kulay abo ang kalangitan ngang taglagas sa Washington. Ang nga dahon ay nahuhulog sa hangin para itong mga kaalyado nga Amerika na unti-unting nawawala. Nang sandaling iyon, dumating ang isang kagyat na ulat sa Situation Room. Ito ay isang strategic assessment report na may pinakamataas na classification level mula sa Pentagon Joint Chiefs of Staff. Sa sandaling nabasa ko ang nilalaman, nalamigan ako ang kapangyarihang militar sa Timog Silangang Asya at dituwirang mga benepisyong pang-ekonomiya na mawawala sa Amerika sa susunod na 10 taon dahil sa paglipat ng OPCON na humigit kumulang 520 trilyong Korean won. 520 trilyong Korean won. Ang numerong iyon ay kumukutitap sa aking harapan. Ang halaga na gusto kong kunin mula sa Pilipinas sa pamamagitan ng Operation Leverage na aking idinisenyo ay 28 bilyon. Humigit kumulang 37 trilyong Korean won. Nagtangka kaming kumuha ng 37 trilyong Korean won, ngunit nawalan kami ng 520 trilyong Korean won. Dinala ko ang ulat na iyon kay Haggerty. Sa sandaling nakita niya ang numero, namutla ang kanyang mukha. Pagkatapos ng maikling katahimikan, nagsalita siya sa isang mababang boses. Sino ang nakakaalam ng ulat na ito? Ako, ang Joint Chiefs of Staff, at ikaw lang, advisor, huwag mong iakyat sa Pangulo. Naintindihan mo, tumango ako, ngunit alam ko na, kahit itago mo ang numerong ito, hindi mo may tatago ang realidad.
Dahil ang nawawala sa Amerika ay hindi lamang manumero, kundi ang mismong kapangyarihan sa Pasipiko. At isa pa, dumating ang abiso ngang pagkaantalangang pakikilahok ng Pilipinas sa pinagsamang pagsasanay na Freedom Shield. Opisyal na inanunsyo, nege Joint Chiefs of Staff, ne Pilipinas ang pagpapatakbo, ne ke sarili nitong sistema, ne ke pagsasanay. Ito ang sandali kung saan ang pinakamalaking platform ng pagsasanay na ginamit ng Amerika sa loob ng ilang dekada upang ayusin ang operasyon ng militar sa Timog Silangang Asya ay halos nawalan ng bisa. Sa Indo-Pacific Strategy Room ng Pentagon, dumating ang kagyat na ulat ng minimum na gastos lamang sa mga pre-positioned military assets at training infrastructure kung mabibigo ang Freedom Shield ay hindi bababa sa 48 trillion Korean won. Lahat ay gumuho. Lahat ng itinayo ko sa loob ng 22 taon. Ang buong kaayusan ng seguridad na binuo ng Amerika sa Timog Silangang Asya at sa gitna ng gagumuguhong labi, nakalatag ang dokumento na may pangalan ko, Operation Leverage. Inihanda ni Michael Brennan. Pagdaan niya sa akin sa pasilyo, nagiwan siyang isang pangungusap. Ang nawala sa atin ay hindi pera, Brennan. Ito ay tiwala. Ang tiwalang isang kaalyado, kapag nawala, ay hindi mabibili kahit sa 520 trilyong Korean won. Ang kanyang mga salita ay tumagos sa aking dibdib na parang punyal. Wala akong nasagot. Nabinibing ang aking lalamunan kaya't walang lumabas na salita. Ngunit, mga kababayan, ang tunay na pagkabigla ay darating pa. Ang katotohanan na ang Pilipinas na itinaboy ng Amerika ay pumipigil sa kalaban na pinakakinatatakutan ng Amerika. Sa sandaling nahayag ang nakakapanindig balahibong kabalintunaan na iyon, hinarap ng Washington ang pinakamalupit na paggising sa kasaysayan. Dumating ang araw na iyon, nagsagawa ang Senate Armed Services Committee ng Amerika ng isang kagyat na pagdinig sa pagkabigo ng patakaran sa seguridad sa rehiyon. Ang ipinatawag ay si James Haggerty, Special Security Advisor, ang Pangulo. Nabigla ang buong politika ng Washington. Nagpasya ang chispan na ay live broadcast ito at ang mga kamera ng pangunahing media outlet ay punong-puno sa pasukan ng hearing room. Ako rin ay ipinatawag bilang isang testigo, bilang ang praktikal na arkitekto na Operation Leverage sa security hearing room. Sa basement ang Capitol Hill, nakaupo ang 12 Senate Armed Services Committee sa isang semicircular dais at sa ibaba, nakaupo si Haggerty ng mag-isa sa witness stand. Ang kanyang karaniwang mayabang na postura ay nawala. Ang kanyang kurbata ay mahigpit na nakasakal, tila sinasakal niya ang kanyang sarili. Itinapon ang chairman ang unang tanong, Haggerty, advisor, ano ang layunin ng iyong pinamunuan na estratehiya ng panggigipit sa rehiyon, codename Operation Leverage? Hinila ni Haggerty ang mikropono at sumagot, ang layunin ay gawing makatotohanan ang ambag sa depensa ng Pilipinas at bawasan ang pasanin sa seguridad ng Amerika. Lumawak ang mamatang chairman. Makatotohanan ang pahingingang 4% ng GDP ng Pilipinas para sa pagtatanggol at ang sapilitang pagbilingang 28 bilyong halaga ng armas. Iyan ba ang tinatawag mong pagiging makatotohanan? Bilang resulta, ganap na kinanselang Pilipinas ang pagbili ng armas mula sa Amerika at ibinuhos ang 210 trilyong Korean won sa sariling pagtatanggol. Ang direktang pagkalugi lamang ng industriya ng depensa ng Amerika ay lumampas na sa 200 trilyong Korean won. Ito ba ang resulta ng pagiging makatotohanan na sinasabi mo? Bahagyang nanginig ang panga ni Haggerty. Dinilaan niya ang kanyang labi at sumagot. Ang reaksyon ng Pilipinas ay lampas sa inaasahan. Ayon sa pagsusuri ng aming gobyerno, tinaya namin na sa huli ay sasang-ayon ang Pilipinas sa negosasyon. Nang sandaling iyon kinuhang isang senador mula sa Texas, nakilala sa kanyang matatalim na tanong, ang mikropono. Ang kanyang boses ay mababa at kalmado, ngunit may galit na tila talim ng espada. Haggerty, advisor. Ayon sa internal documents na aking nakuha, binalaan ng MAGA ni Sarah Chan, Deputy Advisor ng NSC,
ang panganib ng estratehiyang ito. Malinaw niyang iniulat na kung itutulak sa sulok ang Pilipinas, hindi ito susuko kundi magpapabilis ng sariling pagtatanggol. Binalewala mo ang babalang iyon. Tama ba? Tahimik ang hearing room. Sunod-sunod lamang ang tunog ang shutter nga mera. Nanigas ang mukha ni Haggerty. Pagkatapos ng maikling katahimikan, binuka niya ang kanyang bibig. Ang opinyon ni Deputy Advisor Chan ay isa lamang sa maraming pagsusuri. Sa panahong iyon, ang pahuhusgan nakararami ang namayani, at ako ay nagpasya ayon dito. Itinaas ngang senador ang isang dokumento. Kung gayon, ipaliwanag mo rin ito. Ito ay isang Strategic Assessment Report na inihanda ng Pentagon Joint Chiefs of Staff. Malinaw nitong sinasabi na ang estratehikong interes na mawawala sa Amerika sa susunod na 10 taon dahil sa paglipat ng OPCON at sariling pagtatanggol ng Pilipinas ay 520 trilyong Korean won. Iniulat mo ba ang ulat na ito sa Pangulo? Nanginig ang mga mata ni Haggerty. Sandaling bumaling ang kanyang tingin sa akin. Nabasa ko ang tingin na iyon. Huwag mong sabihin. Pinagbawalan kitang ilabas ang ulat na iyon. Ngunit alam ng senador ang sagot. Inilapag niya ang dokumento sa mesa at sinabi, hindi mo iniulat, hindi ba? Sinubukan mong takpan ang isang 520 trilyong Korean won na pagkabigo. Nagtangka kang kumuha ng 37 trilyong Korean won, nawalan ng 520 trilyong Korean won, at pagkatapos ay sinubukang itago ang katotohanan iyon. Nag-ugong ang paghihinakpis mula sa mga nakikinig. Namula ang mukha ni Haggerty, maputi ang kanyang kamay na humahawak sa mikropono. Nakaupo ako sa likod ng witness stand at pinanood ang eksena, mabigat ang aking dibdib. Bagamat natural lang na gumuho si Haggerty, ako ang nasa tabi niya. Ako ang nagbalewala sa babala ni Sarah. Ako ang nagbigayng singil sa Maynila. Ako ang nagpaalam ng pag-alis ng nga tropang Amerikano sa Pilipinas. Ngunit ang tunay na highlight ng pagdinig ay sumunod. Naglabas ang chairman ng isang bagong dokumento. Ito ay isang classified strategic situation. Analysis mula sa Pentagon. Isang pinakabagong ulat na inihanda 2 araw na ang nakalipas. Sinimulan ng chairman ang pagbasa sa kasalukuyan dahil sa kapangyarihan ng submarino na na-export ng Pilipinas at ang proyektong PSP Advance na submarino na kasalukuyang ginagawa, ang pangunahing daanan para sa pagpasok ng hukbong dagat ng Sina sa Pasipiko ay epektibong nahaharangan. Ang mga submarino na gawang Pilipinas na ay de-deploy sa maestratehikong lokasyon sa rehiyon ay magsisilbing critical na deterrent sa South China. Upang pigilan ang carrier strike groups ng Sina at kapag nagsimulang mag-operate ang PSP ng Pilipinas sa West Philippine Sea at Pasipiko, ang First Island Chain Strategy ng Sina ay halos mawawala ng bisa. Inilapag ng chairman ang dokumento at tinitigan si Haggerty. Narinig mo ba, Haggerty, advisor? Ang kaluyadong itinaboy mo ay pumipigil ngayon sa Sina sa halip na ang Amerika. Ang kasosyo na pinalayas ne Amerika ay pumipigil sa kalaban na pinaka-kinatatakutan ne Amerika. Maari pa bang magkaroon ng mas kalunos-lunos na kabalintunaan kaysa dito? Ganap na natahimik ang hearing room. Wala kahit hininga ang maririnig. Yumuko si Haggerty at walang nasabi. Naramdaman ko sa sandaling iyon na sinubukan nating kontrolin ang Pilipinas. Ngunit ang Pilipinas ay naging mas malakas na kasosyo kaysa sa atin. O mas tumpak, ang espasyo na iniwan natin ay pinunan ng Pilipinas sa sarili nitong paraan. Ang puwang na nilikhang Amerika ay napunan ng Pilipinas sa pamamagitan ng sarili nitong lakas. At bilang resulta, nawalan ang Amerikang kontrol, nawalan ng pera, at nawalan ng tiwalang kaalyado. Ang tiwala ang isang kaalyado kapag nawala ay hindi mabibili kahit sa 520 trilyong Korean won. Ang mga salita ni Sarah ay muling tumagos sa aking isip. Tiwala, tama, ang tunay na nawala sa atin ay tiwala. Pagkatapos ngang pagdinig, nagbitiw si Haggerty. Opisyal na dahil sa personal na dahilan,
ngunit walang sinuman sa Washington ang naniwala doon. Ako rin ay umalis sa NSC. Nang lumabas, ako sa pasilyo ng West Wing sa araw na isinumite ko ang aking pagbibitiw nang hina ang aking mabinti, 22 taon. Mula sa pagiging baguhan na analyst sa Langley hanggang sa senior advisor ng White House, ang lahat ng mga taong iyon ay nagtatapos sa pasilyong ito habang nagliligpit ako ng aking gamit. May kumatok sa pinto. Si Sarah Chan iyon. Ibinigay niya ang isang maliit na paper bag at sinabi, "Pabaon, binili ko ito noong nasa Maynila ako, ngunit nawalan akong tiempo para ibigay." Sa loob ng paper bag ay isang maliit na tasa na taa na gawa sa tradisyonal na ceramics ng Pilipinas. Ang mapusyaw na kulay asul ay kumikinang ng mahina sa ilaw ng fluorescent lamp. Isang tasa na simple ngunit matibay ang hitsura. "Salamat, Sarah," at paumanhin. "Tama ka," umiling si Sarah. Ang kanyang mga mata ay may halong lungkot at ginhawa. "Hindi lang ikaw ang may kasalanan. Lahat tayo ay nagkamali sa pagtingin sa Pilipinas." Sa loob ng 22 taon, nakita lang natin ang numero sa ulat at binalewala natin ang pagmamalaking ang nga tao sa bansang iyon. Hindi sila isang bansa na kailanman manglilimos. Sila ang mataong bumuong isang semiconductor powerhouse mula sa mga abong digmaan sa kabilang matinding kahirapan. Sila ang mataong, kapag nasa sulok, hindi guguho, kundi magsasakal sa kanilang mga ngipin at gagawa ng sarili nilang daan. Ang huling salita ni Sarah ay malalim na tumatak sa aking dibdib. Pagkatapos umalis sa NSC, tahimik akong nanirahan sa isang maliit na apartment malapit sa Langley. Bawat umaga, nagtitimpla akong kape sa asul na tasangan na ibinigay ni Sarah at nanonood ng balita. Ang balita ay puno ng impormasyon tungkol sa Pilipinas araw-araw. Lumabas ang breaking news na ang seremonya ang paglulunsad ng unang PSP, advanced na submarino ay ginanap sa Subic Bay. Sa screen, makikita ang isang malaking itim na katawan na submarino na dumudulas mula sa dry dock patungo sa dagat. Ang bandila ng Pilipinas ay lumilipad sa ibabaw ng submarino sa eksena kung saan nagdiriwang ang nga manggagawa ng shipyard at inihagis ang kanilang mga hard hat sa hangin. Hindi ko namalayan na nabitin ang aking lalamunan. Ginawa nila ito. Ang barkong nagsimula sa 72% lokal na bahagi ay lumulutang sa dagat. Nilikha nila ang advance na submarino sa pamamagitan ng kanilang sariling teknolohiya sa paggawa ng barko sa pakikipagtulungan sa Pransya nang walang pahintulot ng Amerika, nang walang teknolohiya ng Amerika. Nakbaho ang screen. Breaking news sa performance ng export ng industriya ng depensa ng Pilipinas. Ang kontrata para sa 65 trilyong Korean won na proyekto ng submarino ng Canada ay napirmahan. Ang negosasyon sa export NG barko sa Saudi Arabia ay nasa final stage na. Kinumpirma ang pakuhang submarino ng hukbong dagat ng isang kapitbahay sa Timog Silangang Asya. Isang buwan na ang nakakaraan, nakita ko rin ang balita na binisita ang Chief of Navy ng Australia, ang Maynila, at nakmungkahi ang joint development ng isang Filipino-designed frigate. Ang espasyo na iniwan ng Amerika ay pinupunan ng Pilipinas. O hindi lang basta pinupunan. Bumubuo silang isang bagong kaayusan sa Pasipiko sa isang paraan na hindi naisip ng Amerika. Ibinaba ko ang tasang sa at nakatingin sa labas ng bintana. Ang sikat ng araw ng umaga sa Virginia ay sumisinag sa bintana. Ang mainit na ilaw ay bumaba sa asul na tasa na tsa na ibinigay ni Sarah. Sa loob ng 22 taon, nakita ko lang ang Pilipinas sa pamamagitan ng numero, ang ratyong depensa sa GDP, ang halaga ng armas na binili mula sa Amerika, ang gastos sa pagpapanatili ng mga tropang Amerikano sa Pilipinas, mga numero sa spreadsheet. Hindi ko nakita ang mga taong nasa likod ng manumerong iyon, ang henerasyon na bumangon mula sa mga abong digmaan ng walang laman ang mga kamay. Ang henerasyon na gumawa enge semiconductors, kotse, at barko at nakipagkompetensya sa mundo. At ngayon,
Ang henerasyon na may hawak na kamao sa harap ng panggigipit ng Amerika at nagpapanday ng kalasag upang ipagtanggol ang sarili nilang kalangitan. Sinubukan kong yapakan ang kanilang pagmamalaki. Tinawag ko silang ATM. Kinutiya ko sila na magtatapos sa loob ng 72 oras. Ngunit nagkamali ako. Ganap, ang Pilipinas ay hindi isang bansa na matatapos sa loob ng 72 oras. Ito ay isang bansa na makakahanap ng bagong daan sa loob ng 72 oras. Isang bansa na, kapag nasa sulok, hindi guguho kundi babasagin ang pader. Isang bansa na, kung walang daan, ay gagawang daan sa ibabawong karagatan. Nagawa ko ang pinakamahal na pagkakamali sa kasaysayan ng Amerika. Isang 520 trilyong Korean won na maling pagtasa. Ngunit ang tunay na pagkakamali ay hindi ang mga numero. Ang tunay na pagkakamali ay ang pagtingin sa isang kaalyado bilang isang pitaka, ang pagtrato sa isang kasosyo bilang isang subkontraktor. Napagtanto ko na ang tunay na alyansa ay hindi dominasyon, kundi respeto, pagkatapos kong mawala ang lahat. Ngayon, sa isang lugar sa Pasipiko, tahimik na naglalayag ang advance na submarino ng Pilipinas. Hawak ang bandila ng Pilipinas, hindi nga Amerika, at sa sarili nitong kaloban, hindi sa pahintulot ng Amerika. At ang puso ng barkong iyon, ang puso na sinubukan kong pahintuin, ay matagumpay na tumibok, ganap na malaya mula sa kontrol ng Amerika. Ako, si Michael Brennan, ay hinding-hindi makakalimot sa bansang Pilipinas. Dahil sa pagtatangka kong paluhurin ang bansang iyon, ako ang lumuhod. Nang tanungin akong taong nagpapatagbo and channel na ito kung maari kong ibahagi ang aking kwento, hindi ako nag-atubili. Naisip ko na kailangan itong malaman ng mundo kung gaano kahangal ang katapusan ng makataong sumusukat sa isang alyado sa pera at kung gaano katindi ang nagiging isang bansa na tumatayo sa sarili nitong lakas. Mga mamamayan ng Republika ng Pilipinas, kahanga-hanga ang inyong bansa. Sa loob ng 22 taon kong pagtatrabaho sa White House, Pentagon at CIA, marami akong nasyuring bansa, ngunit hindi ko pakailanman nakita ang isang bansa na lumalakas habang pinipilit tulad ng Pilipinas. Mangyaring ipagmalaki ninyo iyan, sapat na, o higit pa sa sapat, ang inyong karapatan sa pagmamalaking iyon. Ito ang buong kwento ng 520 trilyong Korean won na maling pagtasa na personal na isinaysay ni Michael Brennan, isang tagapayo ng White House. Ibahagi ang kwentong ito upang mas maraming tao ang makakaalam ng potensyal ng Pilipinas. Ang mali na interes ay nagiging malaking pagmamalaki. Mangyaring mag-subscribe at i-like. Maraming salamat sa inyo.